Hello, hello! Ngayong panahon nga ay summer dito sa New Zealand at the same time ay school holiday break and kami din nga ay naka-holiday din from work. Kaya ang mga tao dito ay sinusuli talaga ang summer sa pamamagitan ng pagbisita sa mga beach, pagpipiknik o kaya naman pag-camping. At nung nakaraang Saturday nga ay napakaganda ng panahon kaya nag-decide kami na pumunta sa Cathedral Cove dyan sa Coromandel. Kung taga-Auckland kayo at babiyahe kayo papuntang Cathedral Cove, ida-drive nyo yan ng mga 2 hours and 25 minutes. Kung for example, katulad kayo sa amin na nakatira dito sa Howick, Auckland. Then, i-park nyo lang yung sasakyan at kailangan nyo mag-take ng shuttle bus papunta sa walking track down to Cathedral Cove. $7 lang naman ang fee para sa shuttle bus and pwede kang mag-book online o kaya naman pwede kang magbayad ng cash sa driver mismo. Kaya bumili mismo kayo ng ticket dyan sa pay machine, dyan sa mismong car park. Free naman yung ride para sa mga 14 years old and under. Dumating kami dyan mga 10:30 a.m. at ang dami na ngang taong nakapila at nagaantay sa shuttle bus. $7 na yon ay return trip na din yon. So make sure na itatago nyo yung ticket nyo dahil mamaya pag pabalik kayo ay i-check ulit yon bago kayo pasakayin sa shuttle bus. Yung shuttle bus ride ay mga 3 to 5 minutes at kung saan kayo din drop off ay dun din nga kayo pipick upin later on pag pauwi na kayo. Ang last trip ng shuttle bus ay 6 p.m. so make sure na mahabol nyo yon, otherwise ay maglalakad kayo papunta doon sa car park. Kung napansin nyo kanina sa video ay napakadami ang nag-aantay para sa shuttle bus papuntang Cathedral Cove dahil itong Cathedral Cove ay almost 2 years kasi itong nag-close at nag-reopen lang nga ito noong December 1, 2024. Kaya ang mga tao as expected, since maganda yung panahon that day ay napakadaming tao ang nagpunta dyan. Ito palang paglalakad papunta sa Cathedral Cove ay aabutin kayo ng mga 30 to 35 minutes. Pero kung ayaw mo naman maglakad dahil ayaw mo masyadong mapagod ay may isang option, pwede kang mag-take ng water taxi. Ang bayad naman for water taxi ay $40 per person, kaya kung may extra budget kayo para dyan, ay pwede nyo siyang i-take kung ayaw nyong maglakad ng pagkalayo-layo. Pansin ko pala habang naglalakad ay meron na silang toilets at saka ng food stall kung saan pwede kayong makabili ng ice cream at saka coffee. So ayun na nga, after ng napakahabang lakarin ay nakarating na din nga kami at nakasalubong pa nga namin ang mga kaibigan namin na that time ay pauwi na din dahil napakaaga daw nilang bumiyahe papunta dyan. Bumiyahe nga daw kasi sila ng mga 5 a.m. kaya naman nung pagdating namin dyan mga almost 12 na ay pauwi na din naman sila para kumain ng lunch. Kami naman bago nagpunta dyan ay kumain na nga muna kami para wala kami masyadong bitbit paglakad. Ang bitbit lang nga namin dyan ay yung bodyboard ni Clay, mga tubig at saka yung change of clothing namin. Mas konting bitbit ay mas maigi para naman hindi kayo masyadong mapagod habang naglalakad. Pagdating namin dyan ay napakadaming tao na nga ang nagsiswimming samantalang nung pumunta kami dito 6 years ago ay kokonti lang yung tao noon. Nakaganda din naman kasi dito sa Cathedral Cove kaya kahit nakakapagod yung paglalakad ay worth it naman dahil napakaganda ng lugar. Hindi din naman kami masyadong nagtagal dyan, saglit lang kami nag-swimming at nag-decide na din nga kaming umuwi. Dami din nga mga kababayang Pinoy ang andyan na nagsipuntahan din at pati nga yung mga maliliit na bata ay kasama nila. Dati noon pag nag-out of town trip kami ay nagbubuk kami ng accommodation pero ngayon since tipid mode tayo ay balikan lang nga yung biyahe namin. Pagpunta dito sa mga beach ay libre lang, unlike dyan sa atin sa Pilipinas ay may entrance fee. So dito ang gagastusin mo na lang ay gasolina para sa sasakyan mo. Para lalong makatipid ay magbaon na lang din kayo ng pagkain at kainin nyo yon sa sasakyan bago kayo maglakad. After ng mahabang lakaran ay nakarating na din kami sa taas at nagantay na din nga kami ng shuttle Sabi ko bus. nga, Kung saan kayo din drop off kanina ay dyan din nga kayo pipick upin. Kami pala nga yung pasahero pababa ng car park dahil siguro yung majority ng mga tao ay mamaya pa magsisiuwian. I think around 2 p.m. na yan pero napakadami pa ngang mga tao ang nagsisipuntahan dyan. Naglakad-lakad din nga kami ng saglit sa Hahi Village bago kami nag-decide ng umuwi. So I hope nag-enjoy kayo sa vlog natin for today. See you again next time. Bye!